Magandang gabi sa'yo, Kuya Melo. Ako po si Micaela, 31 taong gulang, tubong Ilocos pero ngayon ay nagtatrabaho na dito sa Maynila bilang isang customer service representative. Gusto ko pong ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko, isang kwento na kahit ilang taon na ang lumipas, ay pilit pa ring bumabalik sa alaala ko, lalo na tuwing umuulan. Si Adrian. Siya ang una kong pag-ibig. At sa isip at puso ko, baka siya rin ang huli. Una ko siyang nakita noong 4th year high school ako. Hindi siya ang tipong mapapansin mo agad, hindi siya varsity, hindi siya campus crush. Pero may kung anong meron sa kanya. Tahimik siya pero malalim. Masarap kausap, matalino, at higit sa lahat, totoong tao. Nagkakilala kami sa isang school project. Ako ang leader at siya ang pinakamahiyain sa grupo. Pero sa bawat araw na nagkakasama kami, unti-unti kong nakita ang kabuuan niya. Mula sa simpleng tanong na, okay ka lang? Hanggang sa, pwede ba kitang ligawan? High school sweethearts kami. Yung tipong palihim sa umpisa dahil bawal pa raw ang boyfriend. Pero kahit bawal, parang mas naging matamis. Nagkaalaman kami ng feelings sa ulan. Wala kaming payong. Sabay kaming tumakbo pa uwi. Basang-basa kami. Nang bigla niyang hawakan ang kamay ko at sabihin, Mika, hindi kita hahayaang mabasa mag-isa. Kahit ulan o problema, gusto ko kasama kita. Simula noon, hindi na kami naghiwalay. Nung college, nagkahiwalay kami ng school. Ako sa Maynila, siya sa Laguna. Dito na nagsimula ang tunay na pagsubok. Mahirap. Walang araw na hindi kami nagtatawagan. Minsan, may selosan. May tampuhan. Pero sinasabi namin lagi, laban lang. Para sa atin to. Ipinangako namin sa isa't isa, pagkatapos ng kolehiyo, mag-aasawa kami. Mangungupahan muna. Maghahanap ng trabaho. Basta magkasama. Pero hindi lahat ng plano natutupad. Graduation ko noon. Inaabangan ko siyang dumating. Pero isang tawag lang, nagbago ang lahat. Nakaaksidente si Adrian, sabi ng kapatid niya. Naaksidente ang sinasakyan nilang motor. At mula noon, hindi ko na siya nakausap. Hindi pa siya tuluyang nawala sa mundo. Pero tila nawala siya sa buhay ko. Nagising siya pagkatapos ng ilang linggo sa ospital. Pero hindi na niya ako naalala. Yes, Kuya Melo, na aksidente si Adrian. At dahil sa head trauma nawala ang bahagi ng alaala niya. At ako kasama dun. Sumubok ako. Pinuntahan ko siya sa ospital. Kinakausap ko siya. Pero sa bawat tingin niya, hindi ko na makita yung dating Adrian na nakatingin sa akin ng may pag-ibig. Ako lang daw yung kaibigan ng ate niya. Ni pangalan ko, hindi na niya maalala. Ilang buwan akong bumalik-balik. Umasa. Umiiyak sa jeep pauwi. Hanggang sa unti-unting tinanggap ko na lang. Na baka minsan, kahit gaano mo kamahal ang tao, kailangan mong pakawalan. Ilang taon ang lumipas. Nagtrabaho ako. Nagmahal ulit. Pero hindi na katulad noon. May mga lalaking dumating. May nanligaw. May minahal din naman ako pero hindi ganun kalalim. Hindi ko alam kung kasalanan ko pero laging may kulang. Parang laging may bahagi ng puso ko na hindi ko maibigay. Dahil nandoon pa rin siya. Hanggang isang araw, habang nakaduty ako, may tumawag na customer. Bariton ang boses. Pamilyar. Hi, good afternoon. I'm Adrian Mendoza. May a request for billing statement. Napahinto ako, Kuya Melo. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nananaginip. Pero pagkatapos ng call na yun, nagpa-follow up siya ulit. At sa huling tawag niya, nang marinig niya ang pangalan kong Micaela. Bigla siyang natahimik. Nag-meet kami. Hindi ko akalaing mangyayari pa yon. Sa isang coffee shop sa Makati, humarap sa akin ang taong ilang taon ko nang nilimot. Tahimik siya. Ako rin. Hanggang sa sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero mula nang marinig ko ang boses mo, parang may kumirot sa puso ko. Paulit-ulit mong binabanggit ang pangalan kong Adrian at hindi ko maipaliwanag, pero para bang ang dami kong gustong itanong sa'yo. Naiyak ako. Hindi dahil naalala na niya ako kundi dahil kahit sa pagkawala ng alaala niya, bumalik pa rin siya sa akin. At mula noon sinimulan ulit namin. Dahan-dahan. Parang bagong kwento. Pero mas totoo. Mas matatag.
Sa muling paglapit ni Adrian, hindi agad ako naniwala. Takot ako. Baka mamaya, iniisip niya lang ako bilang isang kaibigan. Baka bigla siyang magising ulit isang araw at kalimutan na naman ako. Pero bawat araw na kasama ko siya, unti-unti kong nakikitang bumabalik ang dati. Minsan, sa mga simpleng bagay. Favorito mo tong donut na may ube, di ba? Hindi mo gusto ng sobrang lamig na aircon. Oy, parang napuntahan na natin tong part na to ah. Hindi man malinaw sa utak niya pero ramdam ng puso niya. Pero hindi lahat ay masaya agad. Nung sinabi naming sinusubukan naming bumalik sa isa't isa. May mga hindi natuwa. Bakit mo pa siya binabalikan, Micaela? Hindi mo ba naisip baka mapagod ka lang ulit? Paano kung hindi talaga siya yung dating Adrian? Masakit. Dahil minsan, kahit alam mong tama sa puso mo, mali sa paningin ng iba. Pero pinili ko pa rin siya. Kahit mahirap. Kahit masakit. Kahit paulit-ulit kong kailangang ituro sa kanya kung paano niya ako minahal. 3 taon makalipas, kinasal kami. At sa araw mismo ng kasal, bago siya lumakad papuntang altar, binasa niya ang isang sulat. Sa babaeng minahal ko, kahit hindi ko maalala ang lahat. Sa bawat araw na nakikita kita, parang ikaw ang sagot sa lahat ng tanong. Ikaw ang paalala na kahit nawawala ang alaala, hindi nawawala ang dahilan para magmahal. Salamat, Micaela, sa pagtitiis. Sa pagbabalik. Sa paglalaban. Ngayong araw na to hindi kita pipiliin dahil sa nakaraan natin, pipiliin kita dahil sa bawat bukas na gusto kong harapin, kasama ka. At Kuya Melo, hindi lang ako ang umiiyak noon. Lahat ng bisita. Kuya Melo, akala ko noong ikinasal kami ni Adrian ay doon na matatapos ang pagsubok. Pero gaya ng totoong buhay, kapag sinimulan mo ng mahalin ang isang tao, habang buo ka pa, ibang klaseng hamon ang kapag mahal mo na siya habang sira-sira na ang mundo niyong dalawa. Ilang buwan matapos naming ikasal, nagkaroon ulit si Adrian ng partial memory lapse. Isang gabi, habang nanonood kami ng telebisyon, tinanong niya ako. Ikaw ba ulit si Micaela? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tiningnan ko siya sa mata at wala roon ang lalaking tumayo sa altar, ilang buwan lang ang nakalipas. Tumulo ang luha ko. Pero hindi ako sumigaw. Hindi ako umalis. Hinawakan ko lang ang kamay niya at sinabing, ako yon. At araw-araw, kahit makalimot ka, pipiliin pa rin kitang paalalahanan kung sino ako, kung sino ka, at kung anong meron tayo. Simula noon, nagsimula akong magsulat ng journal. Pero hindi para sa akin, kundi para kay Adrian. Araw-araw, sinusulat ko roon ang ginawa namin. March 5, tinuruan mo ako kung paano gumawa ng scrambled egg tapos pinakuluan mo yung itlog. March 1, bumulong ka sa akin, habang natutulog, ikaw lang talaga ang mahal ko. Hindi mo alam na i-record ko yon. At tuwing nalilito siya, binabasa ko sa kanya yung journal. Hanggang sa dumating ang araw na siya na mismo ang nagtanong. Pwede bang ako naman ang magsulat bukas? At Kuya Melo, hindi ko kinaya yon. Kasi kahit may kakulangan siya sa alaala, pinupuno niya pa rin ako araw-araw. Si Elise, anak namin, lumalaki na. Matalino, makulit at napakamasayahin. Pero isang araw, may tinanong siya habang kumakain kami. Papa, paano mo po minahal si Mama kahit hindi mo na siya maalala? Tahimik si Adrian. Akala ko hindi niya alam ang isasagot. Pero pagkatapos ng ilang segundo, umiti siya at sinabing, dahil anak, may mga bagay sa puso mo kahit hindi mo maalala, hindi mo rin makakalimutan. At doon ko na-realize, hindi lang pala ako ang lumalaban. Lumalaban din siya sa sarili niya, sa utak niya, sa mga tanong niya. Ngayong taon, 4th anniversary namin. At sa unang pagkakataon, si Adrian ang may surprise. Pag-uwi ko galing trabaho, may inabot siyang maliit na kahon. Sa loob, isang kwintas. May pendant. At sa loob ng pendant may piraso ng papel na maliit na nakarolyo. Binuksan ko. Nakasulat. Hindi ko man maalala ang simula. Pero alam kong ikaw ang gusto kong maging wakas. Hindi ko na napigilang mapaiyak. Kasi hindi mo pala kailangan ng buong alaala para maging tapat ang puso mo. Ngayon, nagsimula kaming mag-vlog. Hindi para sumikat, kundi para ma-document ang bawat araw namin. Isang digital journal na rin para sa mga panahong baka makalimot ulit siya. At minsan, siya pa ang nag-edit ng videos.
Para kahit makalimutan ko ulit mapanood ko kung gaano kita kamahal, sabi niya minsan. At sa tuwing pinapanood ko siya habang natutulog, napapaisip ako. Hindi man kami ang perpektong mag-asawa. Pero sigurado akong kami ang tamang magkasama. Kuya Melo, akala ko tapos na ang mga pagsubok. Akala ko, matapos naming magtagumpay laban sa limot at sakit, puro saya na lang ang kasunod. Pero gaya ng buhay, hindi talaga ito pababa ng pababa, kundi pa-roller coaster ng pa-roller coaster. At sa pagkakataong ito, hindi lang alaala ang nakataya, kundi buhay na mismo. Noong ika-5 taon ng kasal namin, nagkaroon ako ng offer na magtrabaho sa South Korea. Mas malaki ang sahod. May magandang benepisyo. At higit sa lahat, may posibilidad na madala ko rin sila, si Adrian at si Elise. Pero may kapalit, iiwan ko sila ng 1 taon. Long distance muna habang inaasikaso ang papeles. Tinanggap ko. Hindi dahil gusto kong lumayo, kundi dahil gusto kong may maipundar kami. Para sa kinabukasan namin. At sa bawat video call namin, binibilang ko ang araw ng pagbalik. Pero si Adrian unti-unti na namang nagbabago. Isang gabi, tinawagan ako ni Elise na umiiyak. Ma, si Papa hindi niya ako kilala kanina. Tinawag niya akong Ira. Wala naman kaming Ira, di ba? Napaupo ako. Lumamig ang dibdib ko. Si Ira, yun ang best friend ni Adrian noong college. Pero hindi ko alam kung bakit bigla niya yung naalala, habang ako at ang anak namin unti-unting naglalaho sa isip niya. Agad akong umuwi. Hindi ko na tinapos ang kontrata. Sinalubong ko siya sa bahay, tahimik siya. Tinitigan niya ako. Nagtagal ang tingin niya parang may kinikilala sa likod ng alaala. Tapos tinanong niya, "Ikaw ba si Micaela? Yung sinaktan ko noon?" Hindi ako sumagot. Lumapit lang ako. Hinawakan ang kamay niya. At gaya ng unang beses kong sinagot ang tanong na yon, sinabi ko, "Ako si Micaela. At kahit ilang beses mo akong malimutan, ako ang pipili mong mahalin sa dulo." Nagdesisyon kaming magpa-check up muli. Mas malinaw na diagnosis ngayon, early onset Alzheimer's. Ang lalaking pinangarap ko, ang lalaking pinakasalan ko, unti-unti nang nawawala sa sarili niya. At wala akong magagawa kundi hintayin araw-araw ang pagbura ng mga alaala niya. Kasama ang alaala ko. Pero hindi ako alis. At hindi ako bibitaw. Kaya ngayon, ginagawa naming espesyal ang bawat araw. Every Sunday, may picnic kami sa likod ng bahay. Every Friday, nagsusulat kami ni Elise ng bagong kwento para kay Papa. At every night, binabasa ko sa kanya ang love journal namin. At kahit minsan hindi niya ako matawag sa pangalan. Tinitignan niya ako na parang alam niyang ako ang tahanan niya. Isang gabi, ilang buwan lang ang nakaraan, iniwan niya sa mesa ang isang sobre. Nakasulat, basahin lang kapag hindi mo na ako makilala. Hindi ko pa yon binubuksan hanggang ngayon. At habang sinusulat ko ito, umaasa akong hindi ko kailanman kakailanganing buksan yon. Pero kung sakaling dumating ang araw na hindi na ako kilalanin ni Adrian, aalagaan ko pa rin siya. Mamahalin ko pa rin siya. Hindi dahil kilala niya ako, kundi dahil kilala ko siya. At yun lang ang kailangan ko para manatili. Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon, kung mahal mo ang isang tao, huwag kang matakot na magsimula muli. Kahit paulit-ulit. Kahit pa masakit. Kasi sa dulo ng lahat ng yan ang pagmamahal, hindi sinusukat sa kung gaano karaming beses kang naalala, kundi kung ilang beses mo siyang piniling ipaglaban. Ako po si Micaela. At ito ang kwento ng pag-ibig namin ni Adrian. Walang perpekto. Pero punong-puno ng totoo.